Sa nakaraang video ay nakita natin na nasa hindi maganda na kalagayan ng leader ng Group 8. At naiinis sa nangyayari ang Hangul na prinsipe ngunit wala itong magawa sa sinapit ng kanyang paa, at nagkakagulo naman na ang kanilang mga kagrupo dahil sa napinsala ng husto ang kanilang leader na si Mujeom. Upang para mas lalo itong makapagpagaling ay dadalhin na lamang ito sa infirmary. Sabi ni Yuun na mayroon ding isa pa na kadet ang napinsala kaya naman ay dadalhin din niya ito. Nagpresenta naman dito ang bago nitong alalay na si Kadet 23 upang ito na lang ang magdadala nito. Ngunit mariin namang tinanggihan ito ni Yuun at nais nito na siya na lamang ang magdadala. Kaya naman ay binitbit na niya ito at isinunod sa kanilang instructor. At habang sa paglalakad nila ay sinabihan siya ng leader na ramdam sa paligid ang matinding pagkadismaya. Kaya naman dahil dito ay malaki ang tiyansa ng kanilang pagkatalo, at bago pa sila makalayo ng Mado House, ay sinabihan niya ito na siya na ang bahala sa isang bitbit niya dahil alam naman nito na hindi ito maaring maglakad-lakad ng gabi sa paligid, bago umalis ay pinag-iingat naman siya nito dahil baka siya na ang sumunod. Sa mga sinabi sa kanya ay nagtataka naman dito si Yuun. Kaya naman ay napaisip ito na sa nangyari ay maari din na ganito ang nangyayari sa iba pang mga grupo. Akala nito na may mali lamang sa mga hakbang ng gagawing test ngunit hindi, dahil may hidden agenda talaga sa ikalawang pagsusulit. Ang targetan ng team leader, ibig sabihin lang nito na sinusubukan ng mga ito ang proseso ng paglalaban-laban, upang ang exam para sa kinabukasan ay magiging mas madali. Nang bigla nitong naisip ang rason kung bakit hinati sila base sa mga grupo, upang maglaban-laban ang mga ito bago pa ang magaganap na exam at ginawa nila ito upang ang ganitong mga pangyayari ay matupad. Napapangiti ito at sinasabi na ito talaga ang Heavenly Demon God Sect. Dahil gusto ng mga ito na umakto sila bilang mga demonyo ng walang pag-aatubili na sumuwi sa mga walang kwentang mga batas. Sa loob ng Mado House ng Group 8, ay nawawala na ang lahat ng pag-asa na manalo para sa paparating na exam kinabukasan. Nang biglang pumasok si Yuun at sinasabi na Hangul ang mga ito, upang maupo lamang at magreklamo ng hindi man lang nag-iisip na magtalaga ulit ng bago nilang magiging leader at makabuo ng panibagong plano. Sa mga sinabi niya, ay nagkaroon ng mga palaisipan sa mga ito dahil sino naman kaya ang may kakayahan nun? Dahil tanging si Prinsipe Cheon Mujeom lamang ang nakatanggap ng leadership training at gumagawa ng pag-command. Agad namang itinuro ng kadet ang bago nitong master na si Yuun. Sa nangyari ay natahimik ang lahat at napaisip para kay Yuun na ikapitong prinsipe na magpalakad sa kanilang grupo. Matapos ay isa-isa nang nagsipagtaasan ng kamay ang mga ito senyales ng pagbibigay permiso upang kanilang bagong leader ng grupo. Nang matapos ay sinabi nito na mukhang ang lahat ay sumasang-ayon na siya na ang bagong leader. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang lahat sa loob ng Team 8/4, ay lumabas si Yuun upang may asikasuhing mga bagay. Paglabas nito ay agad na inutusan nito si Nano Machine upang i-activate ang night vision dahil sa sobrang dilim ng paligid. Habang nasa itaas ay sinabi nito na ilang beses kaya nito dapat puntahan ng Team 7 ngayong gabi. Kaya naman ay tinanong na nito si Nano Machine kung mayroon pa ba nagising sa mga ito ngayon. Agad na iniskan ito ang buong silid ng Team 7 upang malaman kung may mga gising pa ba sa mga ito. Nang matapos ay sabi nito na lahat ng 20 tao sa silid 7 ay nasa malalim ng pagkakatulog. Agad itong pumasok at nagsigawa ng pag-scan upang may kumpara ang mga body structure ng mga ito sa taog na kamaskara na umatake kay Prinsipe Mujeom. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nag-match. Nang matapos ay may ginawa ito sa mga katawan ng mga miyembro ng Team 7, maya-maya ay nakapunta na ito sa leader. Nagulat naman ang bida dahil sa hindi inaasahan ay bigla itong nagising at nagtatanong kung sino siya, dahil sa nangyari ay agad nitong ginamitan ng teknik ang leader ng kagaya sa mga miyembro nito upang maneutralize. Nang matapos ay napapaisip ito kung nagising ba ito dahil sa presensya niya, dahil dito ay napahanga ito sa talas ng pandama na mayroon ito, at inaasahan na niya ito sa mga leader. Ngunit walang dahilan upang mamukon siya nito sa dilim habang nakasuot ng maskara. At agad na nagsagawa ito ng acupuncture sa katawan ng leader upang mahirapan ito sa paglalakad ng panandalian,
dahil ginamit nito ang mga karayom upang puntiryahin ang mga muscle nito at meridian. Nang papaalis ay sinabi nito sa leader na hindi niya kasalanan, ngunit kailangan niya itong gawin. Dahil sa tapos na ito ay agad na lumipat ito sa ibang silid. Ang leader ng Team 5 ay si Qian Wanryo, at ang taong nakita niya ay hindi isang babae at bukod pa doon ay si Qian Wanryo ay hindi kayang matalo si Qian Mujium sa martial arts, ibig sabihin lamang nito na ang taong umatake kay Qian Mujium ay nasa Team 6. Nang makapunta sa silid ng Team 6, ay nag-analisa ito ng mga tao sa loob. Sabi ng system na ang lahat ng 16 na tao sa loob ng silid ng Team 6 na ay nasa mahimbing na nitong mga pagkakatulog. Bigla namang nagulat dito si Yuhun dahil mayroon lamang na 16 na katao sa silid na ito. Dahil mayroong kabuoang 20 tao ang Team 6, at kahit na ikonsidera na may 3 babae dito na nasa female cadets house, ay may nawawala pa ding isa. Kaya ay nagtanong ito sa nanomachine kung mayroon ba dito ang nagmatch, agad naman na sumagot ang nanomachine dito at sinabi na wala ni isa sa mga ito ang nagmatch. Kaya naman ang tao na wala sa silid na ito, ay sigurado na siya na ang salarin, at kung nasa unang palapag ito ay sigurado siya na alam na nito ang paglabas niya sa kanilang silid upang mag-ikot-ikot, kaya naman ay napapaisip na ito sa kung anong gagawin niya. Ngunit bakit nga ba niya ito iniisip? Dahil walang rule ang kailangan niyang sundin para makatarget ng isang leader upang mapadali ang pagkapasa nito, dahil ang mangyayari ay ang mata para sa mata at ngipin para sa ngipin. Sa isip ng Left Guardian na kung si Yuhun ang naging leader ng Team 8, ay malamang sa may hindi magandang nangyari sa Batang Spring Clan. At mukhang naiintindihan nilang lahat ang nakatagong mensahe ng ikalawang pagsusulit, at hindi gaya ng kanyang inaakala na ang lahat ay ikakadismaya niya. At ngayon na nakakuha na ang mga ito ng kanilang mga makakaharap, at dahil sa ang lahat ay nakapag-prepare ng patas, ay inaasahan nito na magkaroon sila ng magandang pagkapanalo. Habang ang mga leader na ito ay pababa at pabalik na sa kanilang mga grupo, ay tinignan ni Yuhun ang isang leader ng kabilang grupo. At sinabi nito na ang mata ng isang ito ay mukhang pamilyar sa kanya, kaya naman ay inutos nito sa nanomachine na i-scan ang isang ito, na agad naman na ginawa ang pagsasagawa ng scan ng body stature dito. Nang matapos ay sinabi ng system na 100% na nagmatch ang resulta para dito, sa pamamagitan ng taas at halma ng katawan nito. Masaya naman dito si Yuhun dahil sa wakas ay natagpuan na niya ito. Nag-umpisa ang second test, sa unang round ay ang nagtapat ay ang Team 1 na pinangungunahan ng kanilang leader na mula sa Dark Clan, Prinsipe Qian Muyon ng Team 3. Bago umpisahan ay sinabi ng Left Guardian na kung sinong grupo ang magagawang mapasuko ang kalaban ay siyang mananalo, kaya umpisahan na. At nag-umpisa na ang mga labanan ng mga ito, napansin naman ng Guardian ang ginagamit na formation ng mga ito, at ito ay ang diagonal formation. At nagpatuloy ang salpukan ng lakas at katatagan ng mga ito sa kanilang ginamit na mga formation. Sa nangyayari ay madali lamang na dinudurog ng prinsipe ang kanilang kaharap na team. Maya-maya pa ay naubos na nito ang mga depensa ng ibang team kaya ang huling natira ay ang kanilang leader. Kaya naman sinasabihan ito ng prinsipe na sumuko na, at nagresulta ito ng kanilang pagkakapanalo. Napasabi naman ang Guardian na mukhang hindi naman mahina ang nakatapat nito ngunit ang nangyari ay sadyang napaka-boring. At sinundan naman ito sa ikalawang round at ang naglaban ay ang Team 4 at Team 2, at ang nanalo ay ang Team 4 para dito. At agad naman na pinalapit na ang mga kasunod na lalaban, masaya naman ang muka ng bida dahil sa sila na ang kasunod na sasalang. Ngunit nang makita nito ang mga kasamahan niya sa grupo, ay tingin nito na mukhang bumagsak ang mga kagustuhan ng mga ito na manalo at hindi maganda ito. Kaya naman ay kinausap niya ang mga ito at sinabihan na totoong ang lahat ay kinakabahan, dahil sa mga biglaang pangyayari at pagpapalit ng kanilang leader, dahil ganoon din ang nararamdaman nito, ngunit, kapag hindi sila nanalo ay mapapaalis silang lahat sa academy, at masyado pang maaga para doon at kailangan na mas galingan nila ngayon. Bukod po doon ay sinabi nito na galit ito sa Hangul na gumawa ng ganitong sitwasyon para sa kanila na bigyan ng problema, sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang leader.
At kung parehas sila ng mga nararamdaman, ay ibig sabihin lamang nito na hindi din nila makakaya na matalo dahil lamang dito. Dahil sa pagpapalakas ng loob na ginawa nito sa kanilang grupo, ay nabuhayan ang mga ito at bumalik ang pagnanais na manalo at makapasa. Masaya namang nakikita ito ng Left Guardian, dahil alam nito kung paano magbigay ng lakas ng loob sa kanyang mga kagrupo, ngunit hindi nito magagarantiya ang kanilang pagkakapanalo sa pamamagitan lamang nito. Ngunit makikita din niya ito mamaya, kung may abilidad siya na kagaya ng isang mabangis na panther, o hindi kaya ay ng isang pusang gala lamang. At sinabihan na ang lahat na maghanda dahil ang pagsusulit ay magsisimula na. Sa isip naman ng team leader ng Sound Clan na si Cheon Won Ryu, na ang gusto nitong labanan at makatunggali ay ang Team 8 na pinapangunahan ni Cheon Mujium. At ang labanan para sa mga tagapagmana ay hindi bagay para kay Yoon, at ang pagpapaalis dito sa Demonic Academy sa pagkakataon na ito ay tama lamang para sa walang kwentang buhay nito. At agad na itong naglunsad ng isang pag-atake sa grupo ng ating bida. Habang naghahanda ang mga ito ay inutusan niya ang kanyang nano-machine na magsagawa ng isang augmented reality, at i-activate ang strategy tutorial, at agad na ini-activate ito sa kanyang mga mata. Na nag-operate ng isang command mode sa pamamagitan ng battle strategy tutorial. Sumigaw naman ito na maghintay muna ang lahat, sabi ng system na ang kalaban nito ay nagsagawa ng isang arrow formation, kaya naman ay ang gagamitin nito ay ang wedge formation. Sa isip ni Yuo na tulad ng inaasahan ay malalabanan niya lamang ang mga ito sa ganitong pamamaraan. Kaya naman ay agad na itong nagutos sa isang formation habang papasugod ang mga ito sa kanila. Napapatanong naman ang Left Guardian sa ginawa ng ating bida na uri ng formation, dahil ang wedge formation ay isang walang kwentang formation kung ang nasa harapan na team leader ay napakahina. Sa pamamaraan na ito ay walang kaingat-ingat, at kahit pa na tinuruan ito ng Right Guardian ng martial arts, ay wala naman itong aasahan sa mga matututunan nito mula dito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Galit namang sumusugod si Won Ryu sa ating bida at sinasabi, na sino ito upang maisipan na kalabanan ang isang tunay na tagapagmana, at nagbigay ng isang malakas na pag-atake dito. Sa nangyari ay nagulat naman ito, dahil hindi man lang ang napinsala ang ating bida sa pagbibigay niya dito ng isang napakalakas na pag-atake, at nagawang makatayo gamit ang kanyang 10-star technique. Nagulat din dito ang Left Guardian sa nakita nitong defensive skill ng ating bida. Sa isip ni Yuho na alam nitong malaki ang pagkukulang nito pagdating sa nigong kumpara kay Cheon Won Ryu, ngunit kung ikukonsidera ang kanyang Weigong na mas pinalakas ng kanyang guro na si Right Guardian sa level nito, ay malaki ang lamang niya sa mga ito. At masaya siya na sinasabi na nasasabik siya sa mga kasunod na mangyayari. Naitutulak naman na ito ni Yuhun gamit ang kanilang formation, sa isip ni Won Ryu, ay kung hindi sila magpapalit ng formation ngayon, ay ang mahinang miyembro sa kanilang likudan ay magsasanhi sa pagkakawasak ng kanilang formation. Dahil dito ay naiinis na ito dahil sa ginawa nito sa kanyang pag-atake. Dahil sa wala itong magagawa pa, ay agad na itong umatras at sinabihan ang lahat ng miyembro nito. Nang makita ang pag-atras na ginawa ng kanilang kalaban ay agad itong nag-utos upang sa panibagong formation, at ito ay ang formation 3. May masaya namang ekspresyon dito si Cheon Won Ryu sa ginagawang formation ng mga ito. At sinabi na sa tingin ba ng bida na magagawa nitong magamit sa kanya ang ginawa ng Team 1, nakakamangha ang nigong nito kahit papano, ngunit ang taktika nito ay hindi ganong nakakatakot at inaasahan na niya ito sa isang hamak na Yoon lamang. At nagutos na ito sa kanilang formation 6, sabi niya na hindi ito makapaniwala, ngunit dahil sa may angking galing naman ito sa pakikipaglaban ng nigong sa kanya, ay wawasakin nito ang kanilang formation sa pamamagitan ng pagwasak sa gitna ng formation ng mga ito ng mabilisan, at sa oras kung saan na mapapahiwalay ito, ay ayon na ang magiging katapusan nito. Habang nag-iisip ito ay abala naman sa ginagawang bagong formation si Yuhun at ang grupo nito. Nang mapansin naman ng mga ito ang ginagawa ng mga kalaban nila ay lahat sila ay nagkaroon ng pagkagulat na ekspresyon sa mga muka nila.
Dahil ang mga ito ay gumawa ng isang pincer movement formation. Agad itong nagsabi na ang lahat ay huwag magpanik at maghanda na atakihin ang magkabilang mga panig. Nang bigla namang nag-utos si Yuun na magpalat sa formation 2. Nagulat naman ang mga ito dahil ang formation 2 na ito ay ang arrow formation, na kung saan ay ang konsentrasyon ay nasa unahan. Naiinis naman na dito si Qianwon Ryo at galit na sa ginagawa niyang ito. Dahil sa mga formation na ginagawa nitong pabago-bago ay hindi napansin ni Won Ryo at bigla na lang, ay napapalibutan na sila ng mga ito. At huli na nito naisip na ang mga numero ng formation na inuutos ni Yuun sa mga ito ay isa lamang paraan ng panglil ito. Gabi bago pa ang pagsusulit sa kanilang silid, ay sinasabi ni Yuun na kapag sinabi nito ang mga salitang magpalit, ay iba ang gagawin nila upang malito ang kanilang kalaban sa pagbasa at pagkontra sa kanilang mga gagawing formation. At ito ang kanyang plano, hindi maganda ang nararamdaman nito sa ating bida dahil sa lakas ng loob nito na paglaruan siya. Agad naman na nag-utos si Yuun na umpisahan ng ipitin ang mga ito ng paunti-unti. Nag-umpisa ng kabahan ng buong grupo ni Won Ryo sa ginagawa ng grupo ni Yuun. Maya-maya pa ay ibinaba na ng mga ito ang kanilang mga panangga. Sa nangyari ay nagalit sa mga ito si Won Ryo at sinasabi na sinong nag-utos sa mga ito na ibaba ang mga panangga nila, at magpakita ng pagsuko. Sa nangyari ay mukhang tinanggap na ng lahat ang kanilang sinapit na pagkatalo. Ngunit hindi pa din gustong pumayag dito si Won Ryo, dahil ang lahat ay pagtatawanan siya. Dahil sa hindi na nito mapigilan ang pag-iisip sa mga mangyayaring kahihiyan sa kanya, ay agad na nitong sinugod ang ating bida, at ginamit ang fiery slice of the ignited sword technique. Sa ginawang ito ni Won Ryo, ay agad na itinapon ni Yuun ang hawak nitong panangga, at agad na naghanda upang sagutin ang gagawin nitong pag-atake sa kanya. Maya-maya ay nagpang-abot na ang kanilang mga atake sa isa't isa na nakikita naman ng lahat. Matapos magtama, ay agad na nagsagawa si Yuun ng isang atake kay Qianwon Ryo, na nagresulta sa pagkakapinsala nito sa kanyang katawan. Nagulat naman ang lahat sa nakikita nilang ginagawang atake ni Yuun sa isang tagapagmana ng demonic cult, ngunit sa pagpapatuloy ng ginagawa ni Yuun, ay tinapos niya ito sa pamamagitan ng pagputol sa isang braso ni Qianwon Ryo. Sa nangyari ay tumigil ang mundo nito sa pagkakakita sa biglang nangyari sa braso niya, nang matauhan ay agad itong napasigaw ng napakalakas. Napapaisip naman ito, dahil sa hindi ito ang tamang espada sa ginawa niyang teknik, ginawa nitong sabayan ang atake ni Won Ryo gamit ang kanyang 5th movement, at ang unang movement sa dulo nito ay hindi na kumpleto. Tulad ng inaasahan ay may limitasyon din sa kung saan lamang ang kayang gawin ng kanyang mga pagsasanay sa espada. Maya-maya pa ay nag-announce na ang nanalo para sa pagsusulit na ito, ay ang grupo 8 nila Yuun. Matapos ay masayang binabati ng mga ito si Yuun sa mabisa nitong pagpapolano upang makuha ang kanilang inaasam na panalo. Napahanga naman niya ang left guardian sa ginawa nito, dahil upang magamit nito ang 7 butterfly connection, at mukhang malaki pa ang kakulangan nito sa nigong at pagkakaunawa, ngunit kung titignan sa mga galaw nito ay mukhang nalalapit na ito sa level ng lasenggerong si Sib Meng, at ano naman kaya ang ginawa nito dito, dahil hindi ito dahil sa naturuan niya ito ng maayos. Dahil sobrang laki ng ipinagbago nito sa lahat ng aspeto sa loob ng 21 araw. Nakakamanghang mga taktika, at stratehiya, at lakas ng loob upang tanggalan ng isang braso si Qianwon Ryo. At mukhang isa itong genius mula sa kalangitan, kaya naman ay napapaisip na ito na mukhang mali siya upang hindi ito kuhain bilang kanyang isa sa kanyang disciple bago pa magawa ng lasenggerong si Sib Meng. Na dapat ay ginawa niya tutal siya naman ang nagpapalakad ng academy. Ngunit sa nangyaring ito ay hindi naman naging masaya dito ang ating bida, sa mga papuri at kung ano paman, dahil sa naipakita na niya sa lahat ang tunay na kakayahan nito. Matapos ay agad na pinalapit ang kasunod na lalaban, nang mag-umpisa ay galit na galit ito dahil sa hindi magawa ng lahat ang makalaban ng maayos, dahil ang lahat ay wala sa kondisyon ang kanilang mga paa, at napatingin ito kay Yuun, at sinasabi na ang lahat ng ito ay kagagawan niya.
At naging matagumpay ito sa pagpapanggap upang maloko ang lahat. Sa isip naman ng mga katapat nito, ay mukhang ang lahat ay nasa hindi maganda ang kondisyon ng mga paa kasama na ang lider ng mga ito. Kaya naman kung sino man ang may kagagawan nito sa kalaban nila ay talagang nagpapasalamat ang mga ito, kaya nagsagawa na sila ng mabilisang pag-atake upang tapusin na ang mga ito. Sabi nila na wala silang ibang magawang paraan dahil ang mga binti ng mga ito ay sumasakit, kaya naman ay magpasalamat na ito sa mga nalalabi niyang buhay. At agad itong nag-utos ng isang arrow formation upang pangsagot sa mga papasugod na ito. Sabi naman dito ng mga papasugod na ang tanga ng mga ito dahil anong silbi ng formation na ito kung hindi naman makagalaw ng ayos ang mga ito, at naghanda na ang magkabilang grupo, at nang magpang-abot ay agad na matagumpay na napatalsik nito ang papasugod, sa ginawang ito ay tumilapon paitaas ang kanyang panangga, upang maiwan ang kanyang sarili na wala sa depensa. Sa nangyari ay ginamit niya itong oportunidad upang paslangin ito at maipanalo ang pagsusulit. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.